What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang serye noong 1993 sa J2, isang napakasikat na music group. Noong panahong iyon, ang pinaka-cool nilang miyembro ay si Yoonja. Napakatalino at may talento siya, ngulit palaging nasasangkot sa mga problema, lalo na sa mga chismis tungkol sa pakikipagrelasyon. Bigla niyang hiniwan ng grupo at tuluyan siyang nawala. Inakala ng mga tao na baka namatay na siya dahil hindi na siya muling natagpuan. Samantala, noong 2017, may isang babaeng nagngangalang Choi Woo-sung na tumatanggap ng dagdag na tulong sa pag-review para sa pagsusulit upang maging isang government worker. Ngulit lumabas na ginagamit niya ang pangalang Lee Ji-hoon sa mga review sessions na ito. Sa katunayan, si Woo-sung ang palaging pumapalit sa kaibigan niyang si Ji-hoon sa mga sesyon ng pag-aaral. Samantala, may lihim na buhay si Ji-hoon bilang trainee sa isang entertainment company at kahit ang sarili niyang pamilya ay hindi ito alam. Dahil sa lihim na ito, inakala ng mga tao na isa siyang sikat na mga awa, kaya labis na nadismaya ang mga tagahana nang malaman nilang hindi pala siya ang paborito nilang idol. Isang araw, tumigil ang mga tagahana sa pagkilala kay Ji-hoon bilang isang peking opa, ibig sabihin ay nakakatandang kapatid o crush. Ngumit sa katotohanan, siya ang minamahal nilang idol na kilala sa stage name na MJ. Habang tinutupad ni Ji-hoon ang kanyang pangarap na maging isang idol, nag-aalala siya na baka masayang lamang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kasabay nito, abala si Woo-sung sa kanyang pag-aaral at part-time na trabaho. Kahit puno ang kanyang schedule, sinubukan niyang pasayahin ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng paggawa ng mga videos sa suot na uniforme ng pulis ng kanyang roommate na si Na. Ngunit naging awkward ang lahat nang biglang pumasok si Na kasama ang nobyo ni Woo-sung na si Yoon-ki at nagsimula silang maghalikan sa harap mismo ni Woo-sung na pilit nagtatago. Sa malungkot na sandaling iyon, naalala ni Woo-sung ang video na ipinadala niya noon. Sa oras na iyon, malapit lang ang cellphone ni Yoon-ki at hawak niya si Na. Ngunit may gumalaw na kahon kaya napansin nila ang presensya ni Woo-sung. Suot niya ang uniforme ni Na kaya nagpasya siyang magtago sa loob ng kahon at tumakas. Habang sinusubukan niyang hulaan ang passcode ng cellphone ni Yoon-ki, nahuli siya ng mga pulis na inakalang nagpapanggap siyang pulis. Kasabay nito, nagpasya sina Ji-hoon at ang kaibigan niyang si Drill na isa ring trainee na pumunta sa isang nightclub. Doon, sinubukan ni Ji-hoon na palakasin ang kanyang kumpiyansa sa sarili sa pamamagitan ng pagsasayaw. Mulit dahil dito, napagbintangan siya ng panghaharas. Sa istasyon ng pulisya, nakilala niya si Woo-sung na inaakusahan naman ng pagpapanggap bilang isang pulis. Di naglaon, dumating si Na kasama si Yoon-ki para kunin ang kanyang cellphone. Dahil sa nakakahiya at malungkot na insidenteng ito, ayaw nang bumalik ni Woo-sung sa bahay na iyon. Ngulit kalaunan ay napapayagan siya na tanggapin ang tulong ni Ji-hoon at lihiming tumira sa bahay nito tulad ng matagal nang ginagawa ni Drill. Bumalik tayo sa 1993 kung saan makikita si Yoonja na naninirahan sa parehong silid na tinitirhan ni Ji-hoon sa hinaharap. May plano siyang magtago matapos lumabas ang balitang pag-alis niya sa grupo. Isang kakaibang gabi, aksidenteng nadulas si Yoonja sa hagdanan at ang di pangkaraniwang insidenteng ito ang nagdana sa kanya sa paglalakbay sa panahon. Halos masagasaan siya ng isang kotse at nakilala sina Ji-hoon, Drill at Woo-sung na lahat ay may suot ng parehong uri ng relo tulad ng kanya. Dahil dito, nawalan ng malay si Yoonja kahit naapakan lamang ni Woo-sung ang kanyang kamay. Ngunit pagdating niya sa ospital, sinabi ng doktor na mahihimbing lamang siyang natutulog. Di naglaon, nagpasya silang umalis habang naghihintay ng balita mula sa ospital. Pagdating nila sa bahay ni Ji-hoon, natulog si Woo-sung sa isang maliit na bodega. Kinabukasan, tuluyang nagising si Yoonja at naalala ang kanyang huling alaala. Hindi niya naunawaan ang nangyari at sinubukan niyang lumabas na nakatakip ang kanyang mukha. Ngumit na pagtanto niya na wala nang nakakakilala sa kanya bilang isang artista sa kasalukuyang panahon. Nabigla siya nang hindi siya makilala ng mga mamamayan at napangsin niyang lubhang nagbago ang mundo sa labas. Biglang may nakausap siya na tila nauunawaan ang kanyang ramdamin tungkol sa nagbago niyang paligid.
Mulit kalaunan ay napag-alaman na ang taong iyon ay may kausap lang pala sa telepono na lalo pang nagpapalayo ng loob ni Yoonja sa mundong ito. Nagsimula ng magkalinaw nang makita niya ang taong 2017 sa isang relo. Namangha siya sa mga makabagong teknolohiya, ngulit dahil sa reaksyon ng mga tao sa kanyang makalumang itsura, inisip niyang mukha pa rin siyang astig. Habang naghahanap siya ng public na telepono, may nagpahiram sa kanya ng cellphone. Dahil sa telebisyon niya lamang dati nakikita ang cellphone, pakiramdam niyang isa siyang kakaibang tao. Samantala, tinulungan ni Ji-hoon si Woo-sung na kunin ang kanyang mga gamit mula sa bahay ni Enna. Sa ospital, balita lamang tungkol sa taong aksidenteng nabangga nila ang narinig. Sa kabilang banda, lalong nalilito si Yoonja dahil hindi pa rin niya matanggap na siya ay naglakbay sa panahon. Di naglaon, sinubukan niyang hanapin ang kanyang dating manager na si Lee Kwang-ja. Sa paglalakbay niya, may nakita siyang kotse na eksaktong kapareha ng kanya at laking gulat niyang napagtantong ang mga susi na hawak niya ay para sa kotse na iyon. Dahil sa mga nagbago at di pamilyar na daan, nakaramdam ng pagkalilo si Yoonja. Bigla namang nagising si Woo-sung at napasigaw na nagdulot ng kaguluhan sa pangunahing daan. Nang bigla silang huminto, aksidente silang naghalikan na ikinagalit ni Woo-sung kay Yoonja. Sina Ji-hoon at Drill na hindi nakita ang kotse ay wala nang nagawa kundi sisihin si Woo-sung sa pag-iwan sa kanila. Sa huli, napagtanto ni Woo-sung na ang lalaki na nasa harap nila ay ang taong aksidenteng nabangga nila noong nakaraang gabi. At dahil sa siraang kotse, napilitan silang manatili roon hanggang gabi. Kahit sa ganitong sitwasyon, nagawa pa ring mag-aral ni Woo-sung na lalong ikinainis kay Yoonja. Nadagdagan pa ang kanyang inis nang kutsain ni Woo-sung ang kanyang makalumang itsura. Sa wakas, dumating ang isang tow truck para tulungan sila. Habang nasa biyahe, muli na namang namangha si Yoonja sa mga advanced na features ng cellphone ni Woo-sung. Dahil sa siraang kotse, aksidente silang naghalikan muli na ikinadiri silang dalawa. Habang naghihintay si Yoonja na Woo-sung na nasa banyo, narinig niyang binanggit ng isang tao ang pangalang Lee Kwang-ja. Sinundan niya ang taong iyon at iniwan si Woo-sung. Kinailalan niyang umasa sa GPS ng cellphone ni Woo-sung na humantong sa bahay ni Ji-hoon. Nang makita niya ang maraming pamilyar na mukha kabilang si Kwang-ja, napag-usapan nila ang mga pangyayaring sumira sa kanilang mga buhay. Napag-usapan nila ang panahong binigwa ni Yoonja sila nang ibenta niya ang lahat ng kanyang mga kanta sa ibang kumpanya. Ngayon, hinahanap ni Yoonja ang perang kinita niya mula sa pagtaksil na iyon. Samantala, galit si Woo-sung kay Yoonja dahil iniwan siya at patuloy niyang tinatawagan ang kanyang cellphone na nasa kamay na yon ni Yoonja. Sa di sinasad ang ana, napag-alaman ni Yoonja na idiniklara siyang patay noong 1994 sa edad na 24. Dahil galing siya sa 1993, natakot siyang nang malamang na mamamatay pala siya sa susunod na taon. Kinaumagahan, sinubukan niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at bumalik sa kanyang studio na nasa loob ng silid ni Ji-hoon. Nais niyang manatili roon upang humanap ng paraan pabalik sa 1993. Dahil sa biglaang paglitaw ni Yoonja, nawalan ng kontrol si Woo-sung sa kanyang mga emosyon at muntik na silang madapa na humantong sa isa pang aksidenteng halikan. Parehong nandidiri ang nangyari. Nagpasya si Woo-sung na maghiganti at nagsimulang mag-eskandalyo. Gayon din si Drill na inakalang ninakaw ang kanyang kotse. Pagkatapos nito, nagsimulang magsinungaling si Yoonja na sinasabing nawalan siya ng lahat ng alaala matapos ang aksidente. Sigurado, hindi siya pinaniwalaan ni Woo-sung at Drill at tinawag siyang sinungaling. Kaya dinala sila sa istasyon ng pulisya para beripikahin ang kanyang tunay na pagkakatao. Doon, nagtawanan sila nang malamang na ang tunay na pangalan ni Yoonja ay Yoo Bong-ja at laking gulat nilang napagtantong 47 taong gulang na siya, ipinanganak noong 1971. Dahil sa pala ng pagkamatay ni Bong-ja noong 1994, inakala ng mga pulis na may pagkakamali at pinayuhan silang pumunta sa Civil Registry Office upang ayusin ang problema. Dahil matagal ang proseso ng pag-aalam ng tunay na pagkakatao ni Yoonja, nagpasya si Ji-hoon na patuluyan siya munang lumira sa kanyang bahay hanggang sa maalala niya kung sino talaga siya. Sa panahong iyon, medyo mayabang si Yoonja at humingi pang matulog sa kama kaya nagpasya silang pag-usapan ito sa pamamagitan ng isang laro. Nakakapagtaka, lubhang natalo sina Drill at Ji-hoon habang patuloy na nananalo sina Woo-sung at Yoonja. Kahit nandoon si Kwang-ja, hindi pa rin sila sumuko.
Sa panahong iyon, narinig ni Ji-hoon na tinatawag na patay si Kwang-ja. Dahil dito, nawalan ng konsentrasyon si Yoon-ja at naumi ito sa kanyang pagkatalo. Ngunit sa huli, pinayagan pa rin siya ni Ji-hoon na matulog sa kama. Kinabukasan, patuloy na pinaalalahanan ni Ji-hoon si Yoon-jae na mag-ingat at huwag magpahuli na nananatili sa kanyang silid. Dahil pakiramdam niya ay naiipit siya sa loob ng kwarto, gusto ni Yoon-jae na lumabas at doon niya aksidenteng nakilalang isang babae na nagngangalang Hong Bo-hee. Lumabas na siya pala ang ina ni Ji-hoon, isang dating mga awit na minsang nasangkot sa isang skandalo ng pakikipagrelasyon. Nawalan ng masabi si Yoon-jae nang matuklasan niyang ang babae at ang kanyang manager ay may mga anak na pala. Sa likod ng mga pangyayari, may isang taong palihim na nagmamanman sa mga kilos ni Bo-hee. Ang kanyang pangalan ay Park Yong-jae. Ang may-ari ng kumpanyang kinabibilangan ni Ji-hoon ay isang miyembro ng grupong J2 na hindi naging kasing tagumpay ng grupo ni Yoon-jae. Sa sandaling iyon, biglang nagpunta sa banyo si Bo-hee kaya napilitan si Yoon-jae na lumabas, lalo na't naengganyo siya sa cellphone nito. Laking gulat ni Yong-jae nang makita niya ang mukha ni Yoon-jae sa cellphone ni Bo-hee matapos aksidenteng makapag-selfie si Yoon-jae habang pinaglalaruan nito. Pagkatapos, nabunyag pa ang isa pang katotohanan. Si Lee Sum-tae pala ang dating boss ni Yoon-jae sa entertainment company kung saan nakakontrata ang J2. Sa kasalukuyan, ang matandang ito ay labis na nalulungkot dahil pumanaw ang isa niyang kaibigan. Nagsimula siyang mawalan ng pag-asa at inisip na baka oras na rin niya. Sa sandaling iyon, labis siyang nagulat nang makita niya si Yoon-jae na sa kanyang paningin ay parang kamukha ng kamatayan. Dahil sa takot, nagbago ang isip ni Sun-tae at sinabing hindi pa siya handang lisanin ng mundong ito. Si Hwan-jae na nakasaksi sa pangyayari ay inakalang sobra lamang ang nainom ni Sun-tae. Kasabay nito, naghahanap ng makakain si Yoon-jae at aksidenteng nakasalubong si Woo-sung na abala sa trabaho at alam na mahilig si Yoon-jae sa mga cellphone. Nag-alok pa si Woo-sung na bilhan siya ng bagong cellphone kung tutulungan niya itong tapusin ang kanyang trabaho. Nang sabay silang umuwi, nakaramdam ng kaunting selos si Ji-hoon. Kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala si Sun-tae na totoo ang nangyari noong nakaraang araw. Si Bo-hee naman sa kabilang banda ay sumikap na maging positibo tungkol sa insidente ng litrato. Samantala, binigyan ng buong suporta at paghihikayat ng pamilya ni Ji-hoon ang kanyang nalalapit na pagsusulit na lalo namang nagpagilty siya dahil lihim siyang nagsasanay upang maging isang idol. Bilang kapalit, nagbigay si Ji-hoon ng tuos-pusong suporta at panalangin kay Woo-sung. Sa mismong araw ng pagsusulit, biglang kinailangang gumamit ng banyo si Woo-sung kaya hindi niya nasagutan lahat ng tanong. Samantala, si Ji-hoon na nasumailalim sa pagsusuri ay hindi muling nakapag-debut kahit pa napaka-talented niya. Pagkatapos, ibinahagi ni Woo-sung at Ji-hoon sa isa't isa ang kanilang mga pagkadismaya sa mga pagsisikap nila hanggang sa puntong iyon. Dahil sa kanilang pag-uusap, napaiyak si Woo-sung at inakap siya ni Ji-hoon upang aliwin. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Yoon-jae ang kanilang pagiging malapit. Kahit walang ilang, sumubok si Woo-sung na magpakatatag muli. Ngunit sa lihim, nagtatampo si Yoon-jae kay Ji-hoon dahil binigyan siya nito ng tsokolate na paso na paso na. Nabigla si Ji-hoon nang makita niyang ang tsokolate ay paso pa noong 1993. Ipinagtanggol ni Yoon-jae ang kanyang sarili. Sinabing kumain din siya ng parehong tsokolate at hindi naman siya nagkasakit tulad ni Woo-sung. Sa kasamaang palad, nang subukang suntukin ni Woo-sung si Yoon-jae, aksidente niyang natamaan si Drill na sinusubukang awatin ng gulo. Kinabukasan, labis na naboboard si Yoon-jae sa ginagawa niya roon. Nagsimula siyang magtaka kung saan napunta ang kanyang lahat ng pera. Habang lumilipas ang panahon, lalo siyang naging mausisa tungkol sa kanyang pagkawala noong 1994. Kaya nakaisip siya ng plano upang magsiyasat sa huling lugar sa kanyang huling nakita ayon sa balita. Humingi siya ng tulong kay Woo-sung at nakipaghat ni video siya kanya. Pagdating nila sa lugar, wala pa ring natuklasan si Yoon-jae. Ang patuloy na paglipas ng panahon at ang kanyang pagkatrap sa hinaharap ay nag-iwan lamang sa kanya ng marami pang tanong tungkol sa kung bakit siya nawala noong 1994. Samantala, si Woo-sung na nag-e-enjoy ang kanyang time mag-isa ay aksidenteng napasukan sa isang nakakatawang sitwasyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Yoon-jae ang pagkadapa ni Woo-sung at pinanood lamang ang buong pangyayari.
at lumabas na ang tulong at pag-aalala ni Yoonjae ay para pala sa cellphone ni Woo-sung at hindi talaga para kay Woo-sung. Sa insidenteng ito, nahulog ang contact lens ni Woo-sung at hindi siya makakita ng maayos. Habang hinihintay ni Yoonjae si Woo-sung na nasa banyo, aksidente niyang narinig ang isang kantang siya mismo ang gumawa, ngunit hindi kailanman nailabas. Nalaman niya rin na ang kantang iyon ay kinanta ni MJ, kaya nagpa siya siyang alamin kung sino ang nagnakaw ng kanyang kanta. Sa kabilang banda, nang bumalik si Woo-sung, hindi na makita ni Yoonjae si Ji-hoon, kaya muli siyang humingi ng tulong kay Ji-hoon. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay bumalik si Yoonjae at nag-alok na ihatid sila pauli. Doon, patuloy na naghihintay si Ji-hoon kay Woo-sung na dumating. Gaya ng kanasanayan sa mga ganitong sitwasyon, kailangan ni Woo-sung na magtrabaho bilang part-time. Ginamit din ni Ji-hoon ang presensya ni Yoonjae upang makatulong sa kanya. Habang ginagawa ito, napansin ni Yoonjae ang presensya ni MJ, ang mga awit na nagnakaw ng kanyang kanta. Nang makita ng masisiglang fans ang kanilang idol na inaatake, agad silang gumanti babad kay Yoonjae na nagdulot ng malaking gulo at muling napaalis si Woo-sung sa trabaho. Sa kabilang banda, sinabi ni MJ kay Yoonjae na may isang taong nakakaalam na hindi siya ang tunay na songwriter. Napansin din ni MJ na ang taong iyon ay kamukha ni Yoonjae. Nagtawalan, bumalik si Woo-sung sa lugar upang hanapin si Ji-hoon, ngunit umalis si Ji-hoon upang hanapin siya sa kilabutlod. Labis siyang nag-aalala para kay Woo-sung, lalo na't hindi siya makakita ng maayos. Maya-maya tinawagan ni Woo-sung si Ji-hoon at tinanong kung nasaan na siya. Napilitan si Ji-hoon na magsabi ng kaunting kasinungalingan at magpanggap na mayabang. Sinabing wala siyang oras na mag-alala para sa kanya. Ngulit sa kalooban niya, lihim siyang nakahinga ng maluwag nang malaman niyang nakauwi sa good si Woo-sung. Samantala, binubuhat naman ni Kwang Jae si Bohee na sobra ang nainom. Ngunit kailangan talagang gumamit ng banyo si Kwang Jae, kaya iniwan niya muna si Bohee. Samantala, si Yoonjae na papunta upang kunin ang bag na naiwan ni Woo-sung sa isang convenience store ay natagpuan ng lasing na Bohee. Hindi niya ito kayang iwan, kaya napilitan siyang buhatin ito. Nang makita ito ni Kwang Jae, hinabol siya ni Yoonjae. Bigla, sa unang pagkakataon, nakita ni Kwang Jae ng malinaw ang mukha ni Yoonjae at labis siyang nagulat. Ang engkwentrong ito ang humantong sa pananakit ni Kwang Jae kay Yoonjae. Ang lahat ng ito ay nagbalik ng mga alaala kay Kwang Jae tungkol sa isang pangyayari noon nang tumakbo si Bohee mula sa industriya ng entertainment dahil siya'y buntis. Noon, hindi niya maipahayag ang galit niya kay Bohee kaya ibinuhos niya ang galit ngayon kay Yoonjae. Pagkatapos, hiningi ni Kwang Jae kay Bohee na iparehistro ang bata bilang kanyang sariling anak kahit pa may lihim siyang damdamin kay Bohee. Nangako siyang poprotektahan si Bohee at papalitan si Yoonjae bilang kanyang manager. Ang galit niya kay Yoonjae ang nagtulak sa suntukan. Sa gitna ng alitangan, ibinunyag ni Yoonjae na inanod siya ng bagyo patungo sa hinaharap at doon siya tumira sa ibabaw ng kanilang bahay. Ngunit wala siyang gaanong alam tungkol sa mga nangyari. Asar pa niya si Kwang Jae na ngayon ay may anak na kay Bohee, ngunit hindi ito kinaya ni Kwang Jae at muli siyang sinuntok. Dahil sa galit, tumanggi si Kwang Jae na tanggapin ang presensya ni Yoonjae at pinalayas siya, sinabing bumalik siya sa sarili niyang mundo. Kinabukasan, nilapit si Kwang Jae kay Yoonjae at hiningi na maghanap siya ng paraan upang makabalik sa nakaraan, tulad ng kung paano siya napunta sa hinaharap. Ang pag-alis ni Yoonjae ay nagdulot ng ginhawa kay Kwang Jae, ngunit sa kasamaang palad, bigo ang kanilang mga pagtatangka na ibalik siya. Paulit-ulit silang sumubok, ngulit pagdating ng gabi, hindi pa rin sila nagtagumpay. Doon, sinubok ni Yoonjae na ipaliwanag kay Kwang Jae na may dahilan kung bakit siya naiipit sa hinaharap. Posibleng may kaugnayan ito sa kanyang pagkawala noong 1994. Ngulit hindi ito tinuring ni Kwang Jae na kakaiba dahil may ugali si Yoonjae na tumakbo sa problema. Sa halip na makonsensya, nainis si Yoonjae nang mapagtanto niyang nasira ang kanyang cellphone nang nahulog siya sa hagdan kanina. Sa halos parehong oras, biglang nakita ni Woo-sung sa kalsada ang isang taong kamukha ni Ji-hoon. Sa pag-aalang siya ay Ji-hoon, mahigpit niyang yinakap ang ulo ng tao, ngunit tuklasin niyang hindi pala Ji-hoon kundi MJ. Doon, humingi si Woo-sung ng paumanhin at agad na tumakbo palayo. Aksidenteng nahulog ang kanyang maliit na aklatbook. Si MJ nang makita ang pangalang Woo-sung na tunog na parang pangalan ng isang champion, hindi napigilang tumawa. Kinabukasan, dinala ni Yoonjae ang Woo-sung sa bangko upang ibigay sa kanya ang perang ipinangako niya. Sa kasamaang palad, nalaman nila na nagsara na ang bangkong nag-issue ng tseke at lampas na ang takdang oras para ito maideposito.
Kaya gumawa si Yoonjae ng panibagong pangako kay Woo-sung sa pamamagitan ng video. Kung hindi niya mababayaran ng utang, magiging alipin na lamang siya nito. Di naglaon, ipinagbatuloy ni Woo-sung ang kanyang part-time na trabaho gaya ng dati, ngulit nawalan siya ng trabaho dahil nalugi ang negosyo ng kanyang amo. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Woo-sung ang ilang kaibigan upang uminom, ngunit nang siyaing malasing, nagsimula siyang kumilos ng kakaiba. Natapos lamang ang kanyang kakaibang asal nang siya'y makatulog. Sa panahong iyon, may isang taong nagbuhat kay Woo-sung papunta sa kanyang silid at humalik sa kanyang pisngi. Saglit na nagising si Woo-sung at taning ang jacket lamang ng taong iyon ang kanyang nakita. Kinabukasan, muling nakasalubong ni MJ si Woo-sung. Pinagtawanan ni MJ ang kanyang pangalan at iniabot sa kanya ang isang sulat bago umalis. Kalaunan, matapos ang kanyang pag-aaral, dinalaw si Woo-sung ni Ji-hoon na nangangailangan ng kanyang tulong. Habang nagsasalita si Ji-hoon, aksidenteng napatingin si Woo-sung sa kanyang mga labi dahilan upang mapaisip siya kung si Ji-hoon nga ba ang humalik sa kanya noong gabing iyon. Di nagtagal, tinulungan ni Woo-sung si Ji-hoon na pumili ng regalo sa kaarawan ng kanyang ama. Sa kabay nito, pumasok sa trabaho si Kwang Hae at isinama si Yoonjae upang bumili ng mga damit. Nagkataong nagkita-kita silang lahat sa iisang lugar at tinukso ni Yoonjae si Woo-sung tungkol sa kanyang katawa-tawang kilos noong nakaraang gabi habang siya'y lasing. Inamin pa ni Yoonjae na kapag sobra na ang inom ni Woo-sung, maaari nitong halikan ang kahit sino. Dahil sa mga salitang iyon, biglang napagtanto ni Woo-sung na si Yoonjae pala ang humalik sa kanya noong gabing iyon. Sa parehong lugar, sumali sina Ji-hoon at Yoonjae sa isang paligsahan. Hinangaan ng lahat ang astig na pagtatanhal ni Ji-hoon at nagulat naman sina Woo-sung at Ji-hoon sa husay ni Yoonjae sa pagkanta at pagsayaw. Napakahusay niya kaya nanalo siya ng unang pwesto at nakatanggap ng pinakabagong modelo ng cellphone bilang premyo. Bigla namang pinagalitan ni Ji-hoon si Yoonjae dahil sa suot nitong relo na sinasabing kanya. Sinubukan ni Yoonjae na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagturo sa kanyang initial na nakaukit sa relo. Ngunit isiniwalat ni Ji-hoon na ang relo ay iniwan ng kanyang yumaong ama at isang pamana ng pamilya. Sa sandaling iyon, dumating si Kwang Hae at tinanong ni Ji-hoon kung bakit naroon si Yoonjae. Sa gabing iyon din, hiniram ni Ji-hoon ang jacket ni Yoonjae at doon nabunyag na si Ji-hoon pala ang nagbuhat at humalik kay Woo-sung noong gabing iyon. Matagal nang lihim na may nararamdaman si Ji-hoon para sa kanyang matalik na kaibigan. Nang biglang dumating ang ama ni Ji-hoon, labis siyang nagulat at lalo pa siyang nagulat nang bigla nitong hawakan si Yoonjae. Naging mausisa ang lahat sa kanilang pag-uusap lalo na't iyon ang unang pagkakataon na nagkita sila. Doon, pinagalitan ni Kwang Hae si Yoonjae dahil sa hindi pakikinig kanya. Sa kanilang pagtatalo, tinanong ni Yoonjae ang tungkol sa relo na sinasabing pamana ng kanyang yumaong ama ni Ji-hoon. Sa wakas, isiniwalat ni Kwang Hae ang katotohanan na si Ji-hoon pala ay hindi nitong anak kundi anak pala ni Yoonjae. Naiwan si Ji-hoon sa matinding pagkabigla at kalituhan hanggang sa nakausap niya si Kwang Hae. Nakakagulat, hindi alam ni Yoonjae na nagkaroon pala siya ng relasyon kay Bovi. Lumalabas na hindi pa nga nagsisimula ang love story nila noong 1993, ang taong pinanggalingan ni Yoonjae sa kanyang paglalakbay sa panahon. Kaya nahirapan siyang paniwalaan ang mga kwento ni Kwang Hae. Si Kwang Hae, na matagal nang may kinikimkim na galit, ay muling hiniling kay Yoonjae na bumalik sa kanyang sariling mundo dahil naniniwala siyang iyon ang pinakamainam sa lahat. Buong araw, pinilit ni Yoonjae na tanggapin ang katotohanang na si Ji-hoon ay kanyang anak, ngunit nahirapan siyang paniwalaan at tanggapin ito. Upang maibsa ang kanyang isipan, nagpa siya si Yoonjae na tawagan si Woo-sung na naghahanap buhay para lamang makipagkwentuhan. Bagamat sa una ay nainis si Woo-sung, nakaisip siya ng paraan. Tutulungan niyang ni Yoonjae sa kanyang trabaho kapalit ng pagbawas sa kanyang utang. Sa kanilang pagsasama, aksidenteng nasaksihan ni Yoonjae ang unang pagkakataong nagalit at umiyak si Woo-sung. Ang kanyang ina na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan ay biglang humingi ng pera nang hindi man lang kinukumusta ang kanyang kalagayan. Doon, pinakinggan ni Yoonjae ang mga hinaing ni Woo-sung at hinayaan niyang ilabas ang kanyang nararamdaman ng walang panghuhusga. Pauwi,
tinanong ni Yoonjae si Woo-sung tungkol kay Ji-hoon. Ibinunyag ni Woo-sung na itinatago ni Ji-hoon sa kanyang pamilya ang katotohanang nagsasanay upang maging isang idol. Bagamat kinikilala ng kanyang pamilya ang kanyang talento, tutol sila sa kanyang pangarap sa industriya ng aliwawan dahil itinuturing nitong hindi kanaay-aya. Kinabukasan, hiniling ni Drill kay Yoonjae na kunin ang mga gamit ni Ji-hoon sa locker sa kumpanyang pinagsasanayan nito. Sa kasamaang palad, dahil sa hindi pagiging maingat ni Yoonjae, napagkamala niyang regalo ang mga gamit at inibigay niya ito sa ama ni Ji-hoon sa pag-aakalang iyon ang pares ng sapatos na inihanda niya noon. Mabuti na lamang na hindi pa nabubuksan ni Kwon-jae ang regalo. Doon, napagtanto ni Yoonjae ang kanyang pagkakamali nang makita niya ang sapatos at naunawaan niyang maling bagay ang ibinigay sa kanya ni Ji-hoon, isang bagay na maaring magbunyag ng kanyang lihim na pagiging trainee. Upang maayos ang sitwasyon, pumasok si Yoonjae sa silid ni Kwon-jae para ipagpalit ang mga gamit. Ngunit naipit siya sa banyo dahil naroon din si Bo-hee sa parehong oras. Di naglaon, pumunta si Kwon-jae sa academy ni Ji-hoon para dalhan ng pagkain, dahilan upang magmadali si Ji-hoon mula sa kumpanya patungo sa kanyang tutorial session. Sa kabutihang palad, hindi ito nagdulot ng hinala kay Kwon-jae, ngunit nagulat siya nang makita roon si Woo-sung. Samantala, nanatiling nakakulong si Yoonjae sa banyo. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang subukang buksan ni Bo-hee ang pinto para kay Sun-tae na kailangan ding gumamit ng banyo. Ngunit naipaihi si Sun-tae nang mabuksan ang pinto at napilitan si Yoonjae na magtago sa ventilasyon. Kagabihan, naghahanda si Bo-hee para sa anibersaryo ng pagkamatay ni Yoonjae na nagkataong kaarawan din ni Kwon-jae. Habang nagbibigay galang at sinusurpresa nila si Kwon-jae, aksidenteng nahulog si Yoonjae sa ventilasyon. Agad sinabi ni Ji-hoon na kaibigan niya si Yoonjae. Sa sandaling iyon, hindi na nahimik si Kwon-jae at agad na tinakpan ang mukha ni Yoonjae, mulit kita pa rin ito ng lahat. Nang tanungin ni Bo-hee kung si Yoonjae ba iyon, madaling itinanggi ni Kwon-jae habang malinaw na ipinapakita ang mukha ni Yoonjae. Doon, inamin ni Yoonjae na madalas siyang mapagkamalang kamukha ng artistang iyon. Sa wakas, napagtanto ni Sun-tae kung sino ang taong nagulat sa kanya at mula sa insidenteng iyon, nakuha ni Kwon-jae ang trainee card ni Ji-hoon na nahulog doon. Sa kabay nito, pinagalitan ni Ji-hoon si Yoonjae na naghahantong sa pagkahuli niyang nagtatago ng isang tao. Ipinagtanggol ni Yoonjae ang sarili sa pagsasabing nangyari ang lahat dahil itinago ni Ji-hoon ang kanyang pagiging trainee. Pagdating ni Kwon-jae, pinagalitan niya si Ji-hoon na nasa 3 taon ng trainee habang sinasabing nag-aaral siya para maging civil servant. Sinabi niya ring italikuran ang pangarap na iyon na wala raw kasiguraduhan. Sa sandaling iyon, nadiskubre din na sina Drill at Woo-sung na palihim na nakikinig ay doon din pala nakatira. Sa ganitong sitwasyon, humingi si Ji-hoon ng paumanhin. Galit na nakiusap si Yoonjae kay Kwon-jae na hayaan si Ji-hoon na sundin ang kanyang mga pangarap at patuloy na inamin na kay Ji-hoon nagmula ang kanyang ugali. Sa sandaling iyon, labis na nagalit si Kwon-jae at nilinaw na si Ji-hoon ay anak niya na ngayon at hindi niya hahayaang mamuhay ang kanyang anak sa buhay na tulad ni Yoonjae. Biglang binanggit ni Yoonjae ang pera na matagal nang hinahanap at humingi ng tulong kay Kwon-jae upang matuntun ito. Kinabukasan, nagpa siya si Ji-hoon na aminin ang lahat sa kanyang pamilya. Inamin niya na hindi siya nag-aaral at halip ay nakatira sa kanyang silid kasama ang 3 kaibigan. Nakiusap din siya sa kanyang ama na payagang tumira roon ang kanyang kaibigan. Sa wakas, nakilala ni Bo-bee sina Drill at Woo-sung na mga anak ng dati niyang stylist at mga kaibigan ni Ji-hoon noong siya'y bata. Masayang tinulungan ni Bo-bee si Woo-sung sa pagme-makeup para sa kanyang interview. Nang makita ni Yoonjae ang itsura ni Woo-sung, hindi siya nag-atuling purihin ang kanyang ganda ng direkta. Di naglaon, muling nakilala ni Bo-bee si Yoonjae at patuloy siyang kumilos ng ilang sa paligid niya. Ang presensya ni Yoonjae sa panaderiya ay nakatawag ng pansin ni Sun-tae at ng kanyang apo na si Mal-suk na hindi mapigilang titigan siya. Kumpiyansa si Sun-tae na ang lalaking iyon ay ang parehong Yoonjae na nakilala niya noon. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Woo-sung sa isang entertainment company para sa interview at nagulat nang malaman na si MG ang magsasagawa nito.
Sa panahon ng panayam, hinarap ni Wusong ang mga hindi pangkaraniwang tanong tulad ng pagpapakanta at pagpapasayaw sa kanya, at nagulat si MJ nang makita niya ang mukha niya at natawa siya sa kahulugan ng kanyang pangalan. Samantala, kinailangan ni Sun Tae at Kwang Jae na isantabi ang kanilang pagmamalaki at manghiram ng pera kay Yang Jae dahil nanganganib silang mawalan ng kanilang gusali kung hindi nila mababayaran ang kanilang mga utang. Doon, binanggit ni Yang Jae ang mga nakaraang pangyayari kung saan mas binigyan nila ng pansin si Yoon Jae kaysa sa kanya. Gayunpaman, kahit pakiramdam ni Yang Jae ay napabayaan siya, nagpasya pa rin siyang magpahiram ng pera dahil nakamit na niya ang tagumpay. Sa parehong panahon, nakatanggap si Yang Jae ng listahan ng mga trainee na hindi nakapasok sa kanilang debut. Napansin ni Kwang Jae ang pangalan ni Ji-hoon sa listahan, ngunit mas inalala niya ang kalagayan ni Ji-hoon kaysa sa usaping pinansyal. Doon, pinagalitan si Yang Jae dahil sa hindi niya pagkilala sa potensyal at talento ng mga tao. Matapang na sinabi ni Kwang Jae na hindi niya tatanggapin ang pera ni Yang Jae kahit pa ito ay ibinigay ng libre. Samantala, napunta si Wusong sa maling silid para sa kanyang panayam na nagdulot ng pagkaantala at nauwi sa kanyang kapabayaan. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Yang Jae ang impormasyon tungkol sa mga taong nakakaalam na hindi si MJ ang tunay na manunulat ng kanyang mga kanta. Nakuha niya ang contact information ng isang part-time worker mula sa may-ari ng convenience store at nakipag-ugnayan kay Wusong. Dahil sa kanilang madalas na pagkakalapit, unti-unti silang napalapit sa isa't isa. Matagumpay na nakakuhang trabaho si Wusong sa kanilang kumpanya at ito ay dahil nais siyang bantayan ni Yang Jae. Bilang pasasalamat sa kanilang tulong, nais silang ilibre ni Wusong ng pagkain. Sa kabilang banda, si Ji-hoon, nang marinig na naroon si Yang Jae sa pagtitipon, ay agad gumawa ng dahilan upang umalis. Nagkataon namang nakasalubong siya ni Do Hae-ri, isang trainee na malapit ng mag-debut. Nagsimula ang kanilang relasyon dahil palagi siyang nag-aalala sa kalagayan nito. Ang kanilang hindi inaasahang pagkikita sa convenience store ay nauwi sa sabay nilang pagkain. Dumating din sina Wusong at Yang Jae na nais din kumain sa parehong restaurant. Ngunit ang ikinagugulat ng lahat ay ang pag-amin ni Hae-ri ng kanyang nararamdaman para kay Ji-hoon. Nang makita ang pagdating nila, agad sinubukan ni Ji-hoon na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit dahil hindi nila narinig ang pag-amin ni Hae-ri, inakala nilang nag-e-eksaherado lamang si Ji-hoon. Sa mga sandaling iyon, hirap pa rin siyang alisin ang kanyang tingin kay Wusong. Napansin ito ni Hae-ri ngunit hindi siya nasaktan. Pauwi, naglaan sila ng oras sa paglalaro ng claw machine. Habang naglalaro, pabirong tinukso ni Wusong si Ji-hoon na bigyang pansin si Hae-ri at nakaramdam siya ng selos sa pagiging malapit ni Wusong at Yang Jae. Kinabukasan, tuluyan nang nagsanib puwersa sina Yang Jae at Kwang Jae upang maghanap ng pera. Binigyang diin ni Yang Jae kay Kwang Jae na siya ang Yang Jae mula noong 1993, hindi ang taong nawala noong 1994. Ipinakita rin niya ang songbook na hindi pa nakikita ni Kwang Jae na naglalaman ng mga kantang sumikat ngayon sa kasalukuyan dahil ninakaw ito ni Yang Jae. Mayroon ding misteryosong sulat ang aklat na nagpapahiwatig na maaaring nasa silid pa rin ang pera. Sa likod ng lahat ng ito, nabunyag na ang aklat na nawala kay Yang Jae noong 1994 ay nasa kanya pa rin pala dahil siya mismo ang nagnakaw ng mga kanta. Kasabay nito, sinabi ni Ji-hoon kay Wusong na pinag-iisipan niyang talikuran ang kanyang mga pangarap. Sa sandaling iyon, pabirong tinukso siya ni Wusong sa pagsabing madidismaya si Hae-ri kapag nalaman ito at pakiramdam niya ay hindi na niya kayang itago pa ang kanyang nararamdaman. Sa wakas, umamin si Ji-hoon na may gusto siyang isang tao. Ikinalaki ng gulat ni Wusong nang malaman na ang taong gusto niya ay isang taong kilala niya. Sa kasamang palad, hindi pa rin niya natatagpuan ang tamang pagkakataon para ipahayag ang kanyang damdamin. Una niyang binalak na gawin ito sa school, ngunit dahil sa presensya ng bagong nobyo ni Wusong, nagbago ang kanyang isip. Habang siya ay tumatanda, muling sinubukan ni Ji-hoon na umamin, ngunit iba't ibang abala tulad ng maingay na aso, busina ng sasakyan, at maging dumi ng ibon ang pumigil sa kanya. Kahit hindi niya sinuklian ang kanyang nararamdaman, sinubukan pa rin nitong hikayatin na huwag sumuko. Habang nagtatrabaho, aksidenteng nakasalubong ni Wusong si MJ at nag-alok ng tulong,
Mulit na uwi ito sa pagkakasugat ng kanyang pulso. Gayunpaman, napag-alaman na plano pala ni MJ ito mula pa nung una dahil nais niya lamang papirmahan ni Woo-sung ang kanyang album. Kinabukasan, nagpasya si Young Jae na magtrabahong part-time sa panaderya ni Bovi at nagpakilalang Kim Dabong. Bago maging abala sa trabaho, naglaan siya ng masasayang sandali kasama ni Woo-sung at Ji-hoon. Sa panahong iyon, hinamangan pa ni Woo-sung ang gwapong itsura ni Young Jae matapos nitong magpalit ng hairstyle. Nakapulot si Young Jae ng ilang barya sa kalsada at dinala si Woo-sung upang maglaro sa claw machine. Matapos manalo ng isang manyak, nakakuha siya ng halik na gantimpala na muling nagselos kay Ji-hoon. Kinabukasan, nagsimula ng magtrabaho si Young Jae sa panaderya, ngulit dinagdagan ni Kwang Jae ang kanyang mga gawain bilang road manager na sasama sa mga maliliit na artista kapalit ni Kwang Jae. Nang marinig ni Woo-sung ito, naalala niya ang masarap na pagkaing na kinain niya noon kasama si Young Jae sa lungsod na balak niyang puntahan. Binanggit din niya na iyon ang huling pagkaing nakasama niya ang kanyang ama bago ito umalis. Usaping tumatak kay Young Jae, nakakita siya ng restaurant na kamukhang-kamukha ng ikinuwento ni Woo-sung. Pag-uwi, diretsa nang sinabi ni Young Jae kay Woo-sung na umalis na siya agad. Kasabay nito, nag-inuman sina Ji-hoon at Kwang Jae. Doon, ibinuhos ni Kwang Jae ang kanyang sama ng loob na siyang dahilan ng kanyang kadismaya, ang pagiging trainee ni Ji-hoon sa kumpanya ni Young Jae. Wala siyang nagawa kundi humingi ng tawad sa kanyang pagiging makasarili at inamin niya na wala siyang karapatang pigilan si Ji-hoon, lalo na't hindi naman siya ang tunay niyang ama. Sumagot si Ji-hoon na ayos lang ang ginawa ni Kwang Jae dahil hindi pa naman siya nagde-debut. Dahil dito, nagpasya siyang isuko na ang paghabol sa pangarap na iyon. Si Ji-hoon, na una nang nagplano na muling mag-aral upang maging isang civil servant, ay sinalungat ni Kwang Jae na nais na sundin ni Ji-hoon ang sarili niyang mga pangarap sa halip na sumunod lamang sa mga hinihingi niya. Umaasa si Kwang Jae na hindi susundan ni Ji-hoon ang kanyang mga yapak at mamuhay ng puno ng pagsisisi dahil sa pagpapaliban ng mga bagay. Ang mga salitang ito ang naging dahilan upang biglang umalis si Ji-hoon at tumakbo ng buong bilis. Nang makita ni Kwang Jae si Ji-hoon na papalapit sa kanya ng may determinasyon, napagtanto niyang ayaw na rin niyang ipagpaliban pa ang mga bagay o magsisi sa huli. Sa wakas, umamin si Ji-hoon na matagal na niyang kinikimkim ang nararamdaman niya para kay Woo-sung. Sa pag-uusap na iyon, narinig ni Young Jae ang lahat ng sinabi ni Ji-hoon. Bagamat nag-alinlangan si Woo-sung sa mga salitang iyon, iginiit niyang wala siyang romantikong damdamin para kay Ji-hoon at hindi niya kailanman itinuring itong posibleng maging karelasyon. Si Young Jae na palihimik na nakikinig ay hindi napigilang maawa kay Ji-hoon dahil sa kanyang pagtanggi. Sa huli, napilitan si Young Jae na kumain ng mag-isa. Kinabukasan, nagmadaling pumasok sa trabaho si Woo-sung upang maiwasan si Ji-hoon, ngulit nabigo ang kanyang plano. Nilinaw ni Ji-hoon na hindi niya siya papabayaan at gagawin niya ang anumang gusto niya. Si Drill na nakinig nito ay umasa na nagkukunwari lamang si Ji-hoon. Si Ji-hoon na hindi na trainee ay tinawag ang sarili bilang isang sumuko. Dahil dito, napagtanto niyang isa siyang pabigat na parang walang alaala. Lalong naging katawa-tawa ang sitwasyon nang makasalubong nila ang mga ipis at mabilis itong nilinis ni Malsok na lalo pang nagdulot ng kahiyan. Samantala, sa panaderya, binigyan ni Ji-hoon si Young Jae ng pagkakataong hanapin ang nakatagong pera sa silid ni Woo-sung, ngunit wala itong natagpuan. Gayunpaman, hindi sumuko si Young Jae at naniniwalang naroon pa rin ang pera. Pagkatapos ng trabaho, binigyan ni Ji-hoon ng sorpresa si Woo-sung, ngunit sinabi niyang huwag itong umasa ng kung anuman. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Ji-hoon na magkaroon ng pisikal na kontak gaya ng itinuro sa kanya ni Young Jae. Ngulit pumalya ito at agad na pagtanto ni Woo-sung na si Young Jae ang nagturo sa kanya ng lumang teknik na iyon. Samantala, sa kumpanya, napansin ni MJ na nagpalit ang kanilang mga cellphones at pinuntahan si Woo-sung sa paniniwalang nagde-date sila ni Ji-hoon. Madiing na itinanggi nito ni Woo-sung. Sa likod ng mga pangyayari, narian si Young Jae na sinusubukang isipin kung paano niya makikilala si MJ. Sa totoo lang, may hinahanap siya noong panahong iyon. Nang nag-isa si Woo-sung, nilapitan siya ni Young Jae at tinanong kung bakit niya tinanggihan si Ji-hoon.
Tapat na ipinaliwanag ni Woo-sung na Ji-hoon lamang ang laging nasa tabi niya at ayaw niyang makipagrelasyon dito dahil natatakot siyang muling mawala ito. Kinabukasan, nabalitaan ni Bo-vi na ayaw humingi ng tawad si Kwon Jae-ik kay Young-jae dahil sa kanyang kabastusan. Lihim na nakipagkita si Bo-vi kay Young-jae upang manghiram ng pera, ngulit sa halip ay inalok ni Young-jae ng kontrata bilang isang artista at ibinigay ang pera ng libre. Samantala, si Woo-sung na isang intern ay kinailangang mag-mountain climbing sa kanyang day off dahil wala siyang climbing shoes na pilayan ng kanyang paa. Sa kabilang panahon, nakatanggap si Ji-hoon ng maraming tawag at mensahe mula sa mga taong nagsasabing sila ang kanyang mga tagahanga. Nangyari ito dahil nag-post ang mga tagahanga ni MJ ng mga larawan ni Ji-hoon na gwapo habang nagtatrabaho bilang part-time sa isang panaderya. Sa parehong panahon, natagpuan ni Kwon Jae-ik ang kontrata ni Bo-vi sa kumpanya ni Young-jae at pinagalitan siya. Ayaw maning pabigat, nagpa siya si Bo-vi na lumipat sa isang agency na kayang maglabas ng album para sa kanya. Dahil dito, nagalit si Kwon Jae-ik kay Young-jae dahil sa paniniwalang sinusuyo niya si Bo-vi sa pangakong gagawan siya ng album. Ngulit napagtanto rin niyang hindi niya nagawang labasin ang album ni Bo-vi at hiniling kay Young-jae na alagaan na lamang siya ng mabuti. Samantala, si Woo-sung na may masakit na paa ay ayaw gawing ma-awkward ang sitwasyon bilang paghingi ng sakay kay Ji-hoon. Sa halip, himingi siya ng tulong kay Young-jae upang mabayaran ang kanyang mga utang. Nakita ito ni Young-jae na bilang pagkakataon upang paglapitin sina Woo-sung at Ji-hoon. Ngulit kinailangang patayin ni Ji-hoon ang kanyang cellphone dahil sa panggugulo ng mga tagahanga. Bandang panahong iyon, ibinahagi ni Drill ang balitang hinahanap ang kumpanya si Ji-hoon dahil sumikat online ang kanyang larawan. Akala ni Young-jae, umalis si Ji-hoon upang sunduin si Woo-sung, ngunit nalaman niyang lakaon, nasa agency pala sa ito. Samantala, patuloy na naghihintay si Woo-sung ng masasakyan. Nang muling buksan ni Ji-hoon ang kanyang cellphone, nakita niya ang mensahe ni Young-jae, ngunit pinili niyang sunduin si Woo-sung. Gayunpaman, nauna si Young-jae at binuhat si Woo-sung pababa ng hagdanan kaya nahuli si Ji-hoon. Pagkatapos, tumungo sila sa isang restaurant dahil gutom si Woo-sung. Hindi kumain si Young-jae at pinanood lamang siya habang nakangiti. Sa pagtingin sa salamin, napagtanto niyang ang babaeng iyon ang kanyang sariling liwanag kahit hindi ito ang karaniwang tipo niya. Kinabukasan, binati ni Hwang Jae si Bo-hee dahil sa pagpirma niya sa isang malaking agency. Palihimik niyang tinignan ang sungsing ng kasal na hindi niya kailanman naibigay. Samantala, inis si Young-jae dahil hindi sinundo ni Ji-hoon si Woo-sung noong nakaraang dina. Hindi nagpaliwanag si Ji-hoon at sa halip ay tinanong kung gusto ni Young-jae si Woo-sung. Bagamat may pag-aalinlangan, iginiit ni Young-jae na hindi niya gusto si Woo-sung dahil mataas ang kanyang pamantayan pagdating sa mga babae. Sa sandaling iyon, nilinaw ni Ji-hoon na ayaw niyang makialam si Young-jae sa kanyang love life matapos ang nangyari kahapon. Samantala, sa trabaho, muling humingi ng tulong si MJ kay Woo-sung at nadismaya siya nang makita ang naging resulta ng kanyang gawain. Pag-uwi, nakita ni Woo-sung ang kabaitan ni Ji-hoon at determinasyon na hindi sumuko sa anuman. Sa kabilang banda, patuloy na iniisip ni Young-jae ang mga problemang kinakaharap ni Sun-tae at Hwang Jae dahil sa isyung pinansyal ng kanilang building. Kinabukasan, binisita ni Young-jae ang kumpanya ni Young-jae at laking gulat niyang nang makita ang kaibigang inaakalan niyang patay na ito. Walang pag-aalinlangan, inamin ng dumating na siya nga rin ang parehong Young-jae. Naalala ni Young-jae ang araw na nasilayan niya si Bo-hee at napagtantong hindi iyon gunit yun. Doon, ipinahiwatig na naging matagumpay si Young-jae sa paggamit ng mga kanta mula sa kanyang music book. Ngungangis siya ng pera at angkop na trabaho dahil hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi siya tumatanda. Pagkatapos, nagpakilala siya bilang Kim Da-bong. Dahil dito, nabayaran ng utang ni Hwang Jae. Sa panahong iyon, ang alam lamang ni Hwang Jae ay pumirma si Bo-hee sa kontrata ni Young-jae. Samantala, tinukso ni Drill si Woo-sung sa isang interview na naging dahilan upang makaligtaan ni Ji-hoon ang kanyang pagkakataong mag-debut dahil umalis siya sa gitna nito. Nagulat sina Woo-sung at Drill nang malaman nilang dumating si Ji-hoon noong gabing iyon, ngulit hindi sila nagkita. Nang tanungin ni Woo-sung si Ji-hoon tungkol dito, nagsinungaling siya at sinabing hindi niya ito nakita noong gabing iyon. Ang tanging nasabi ni Woo-sung ay pasasalamat at paghingi ng tawad.
Sa sandaling iyon, nakiusap si Jihoon na maging magkaibigan sila muli at sinabing ang kanilang pagkakaibigan ay hindi magbibigay ng lakas ng loob kay Jihoon na halikan siya. Pagrinig nito, tinanggihan ni Jihoon ang ideyang iyon at binigyang diin na hindi na sila maaaring maging magkaibigan. Naalala ang nangyari, na inis si Woo-sung at ibinuhos ang kanyang galit sa pamamagitan ng pananakit kay Jihoon. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, aksidenteng nadapa si Woo-sung at nasaktan pati ang isa sa mga idol. Pinagalitan siya ng direktor dahil isa lamang siyang intern. Biglang dumating si Young-jae na kilala na mayon bilang bagong executive producer. Doon, pinagalitan ni Young-jae ang direktor dahil sa hindi paglalagay ng mga harang habang nagsushoot sa pampublikong lugar. Tinanong din ni Woo-sung kung bakit naroon si Young-jae at inamin niyang nagtatrabaho siya roon at unti-unti nang bumabalik ang kanyang alaala. Sa sandaling iyon, napapansin ng mga empleyado ang mga matatamis na kilos ni Young-jae kay Woo-sung. Samantala, si Suntay na nasa regular check-up ay na-diagnose ng early stages ng demensya. Gayunpaman, ang taning nais lamang niya ay maalala na malsok ang kanyang apo lalo na't nawalan ng mga magulang. Sa sandaling iyon, natakot si Suntay na maula ang kanyang papel na grandfather. Samantala, hirap pa rin paniwalain ni Woo-sung na isang producer na ngayon si Young-jae. Ipinaliwanag ni Young-jae na hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala, ngunit ang kanyang talento sa musika ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Hindi na nadududa ni Woo-sung ang perpektong kasinungalingan ni Young-jae, ngunit pinagalitan niya ito dahil sa mga ginawa niyang dati na maaring nagpakalat ng kung ano-anong chismis. Samantala, si Jihoon na may bagong hairstyle ay inaasahang nakasalubong si Harry sa panaderya. Doon, sinabi ni Harry kay Jihoon na may isa pang agency na makikipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang ikalawang pagkakataon ni Jihoon sa pagde-debut ay nagdulot pa rin ng kanyang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, inamin ni Harry na hindi niya kayang punuin ang puso ni Jihoon at hiniling na tigilon niyang gawing mabait si Jihoon sa kanya at sa halip ay subukan niyang saktan siya. Nang makauwi si Drill, nakarinig siya ng balita tungkol sa isang insidente sa kumpanya. Ngunit kalaunan ay nalaman na labis lamang itong pinalaki. Sa panahong iyon, tinanong ni Drill si Woo-sung kung paano niya nakilala ang bagong producer at humiling ng pagpapakilala. Tahimik lamang na kinutya siya ni Young-jae at bumalik si Drill sa dati niyang bastos na pakikitungo kay Young-jae. Kinabukasan, kaswal na muling humingi ng pera si Young-jae kay Yan-jae. Pinayagan niya ito ngunit palihim na inalam ang kasalukuyang buhay ni Young-jae. Natuklasan niyang nakatira si Young-jae sa bahay ni Kwon-jae at ginagamit ang numero ng telepono ni Kwon-jae. Samantala, hindi sinasadyang napansin ni Young-jae ang pagiging malapit ni na MJ at Woo-sung na ikinapukaw ng kanyang kuryosidad. Hindi niya tinanggap ng anyayahan ni MJ si Woo-sung na kumain kasama niya at iginiit na gugulin ni Woo-sung ang buong araw kasama siya. Sa panahong iyon, inanyayahan ni Young-jae si Woo-sung na pumili ng mga damit na babagay sa kanya. Humanga si Woo-sung sa kanyang kagwapuhan. Si Young-jae na binilhan din siya ng bagong damit ay nabighani kay Woo-sung bagamat itinago niya ang kanyang nararamdaman. Habang naglalakad, natuwa si Young-jae sa mga automatic photo sticker at hinikayat si Woo-sung na subukan iyon na napilitan naman siyang pumayag. Naging masaya ang kanilang oras na parang magkasintahan sa isang date. Nang gusto nung umuwi ni Woo-sung, hinarangan ni Young-jae ang kanyang dadaanan at dinala siya sa isang restaurant. Ang restaurant na iyon ay may espesyal na alaala para kay Woo-sung dahil iyon ang huling lugar na kasama niya ang kanyang ama. Nagbunga ang pagsisikap ni Young-jae na dalhin siya roon at labis na naantig si Woo-sung at nagpasalamat sa kanya. Samantala, nakatanggap si Jihoon ng magandang balita na pumasa siya sa audition dahil sa agency na ipinakilala ni Harry. Nang makauwi si Woo-sung, ibinahagi ni Jihoon ang balita at sinabi sa kanya na siya ang kanyang pangarap. Ang taming pangarap na hindi pa natutupad. Bagamat gusto sana siyang pagalitan ni Woo-sung, napigilan siya ng pagkakaunawa ni Jihoon na ang unang pangarap niya ay natupad na. Kinabukasan, nakakita si Drill ng isang nakatagong liham at nagsinungaling na pupunta siya sa kasal ng kanyang pinsan. Habang nangingisda si Jihoon kasama si Kwon-jae, inanyayahan niya si Woo-sung na sumama sa kanila kalaunan. Sa isang tahimik na gabi, sinabi ni Jihoon kay Kwon-jae na ayaw niyang mag-debut sa agency dahil gusto niya na ang sarili niyang ama ang magbigay sa kanya ng debut. Marami na siyang nakilalang tao sa industriya ng aliwang, ngunit walang isa ang kasing tapat ng kanyang ama.
Kasabay nito, nakaramdam ng kaunting pagkailang si Yoonjae nang tanungin siya ni Woo-sung kung gusto niyang subukan ang kimbap sa isang mataong kainan. Gayunpaman, pinagbigyan niya ang hiling nito at naghintay sila ng kanilang turn. Muling bumuhos ang ulan na ikanabahala nilang dalawa. Sa sandaying iyon, nagkunwari si Yoonjae na nagmungkahi ng paglalakad. Pagdating nila sa bahay, napagtanto nilang silang dalawa lang ang magkasama sa gabing iyon. Naging alang-anin ang sitwasyon nang madiskubre ni Woo-sung na sira ang pinto ng kanyang silid at hindi niya ito mabuksan. Sa loob, nakita niya ang kimbap na matagal na niyang gustong tikman at nagsinungaling si Yoonjae na binili niya iyon dahil wala rang pila. Sa banyo, si Yoonjae na patuloy pa ring humahanga sa sarili ay muling nakatagto ng mga ipis. Dahil dito, napasigaw silang dalawa at nauwi iyon sa isang lubhang nakakahiya para kay Yoonjae. Sa kabila ng lahat ng pagkaasiwa, sa huli ay nakatulog din sila. Nagbibiruan pa bago tuluyang dalawin ng antok. Nagising si Woo-sung sa kakaibang boses ni Yoonjae at natagpuan siyang may mataas na lagnat. Inalagaan niya ito sa buong magdamag. Kinabukasan, nagising si Woo-sung at nadiskubre ang maalagang pagtrato ni Yoonjae. Nang walang anumang pagkapahiya, tinanong ni Yoonjae kung bakit ganoon ang kanyang posisyon sa pagtulog. Habang sasagot na sana si Woo-sung, agad siyang nagluto ng lugaw nang mapansing hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Yoonjae. Dahil sa kanyang kabaitan, patuloy na sinamantala ni Yoonjae ang sitwasyon at nang umuwi si Ji-hoon, nalaman nitong silang dalawa lang ang magkasama noong nakaraang gabi. Dahil dito, nakaramdam si Ji-hoon ng selos at pagkainis. Nang bumalik siya upang kunin ang kanyang relo, nakita niya ang relo ni Yoonjae na halos kapareho ng sa kanya. Naalaman niya ang araw na inakusahan niya si Yoonjae na kinuha ang kanyang relo. Samantala, si Hwang Jae na gustong tulungan si Ji-hoon na mag-debut ay nagmungkahi kay Sun-tae na muling buhayin ng kanilang ahensya kahit na patuloy pa ring itinatago ni Sun-tae ang kanyang karamdaman. Isinaalang-alang din nila ang posibilidad ng pagkuha ng pamumuhunan. Samantala, tuluyan nang nakumpirma ni Yoonjae ang tunay na pagkakakilanlan ni Daebong patungkol kay Yoonjae. Mas lalo itong nagdulot ng kalituhan kung bakit hindi tumatanda ang mukha ni Yoonjae. Sa kabilang banda, si Yoonjae na dahan-dahang nare-realize ang kanyang nararamdaman para kay Woo-sung ay ayaw nang lumayo sa kanya. Dahil sa kanyang kabaitan at pag-aalaga, nakararamdam ng kakaibang damdamin si Woo-sung. Biglang nabanggit ni Yoonjae na tila gusto niya siya, ngunit agad niyang ibinago ang paksa. Samantala sa studio, aksidenteng nabura ni Woo-sung ang music data ng isang composer. Dahil walang backup ang data, labis siyang nadismaya. Ipinagtanggol ni Yoonjae si Woo-sung sa pamamagitan ng pagpupuni sa mga taong hindi sumusunod sa bantayang patakaran ng pagbabackup. Pagkatapos, muli niyang ginawa ang file mula sa kanyang alaala. Nang marinig ang musika, labis na humanga si Woo-sung kay Yoonjae. Nakakaraan lamang natuto ang teknolohiyang iyon. Ang labis na puring natanggap ay nagdulot din ng kakaibang damdamin kay Yoonjae. Pag-uwi, kinausap siya ni Ji-hoon at nakiusap na tigilan ng pagkagalak kay Woo-sung dahil hindi pa rin niya alam kung sino siya at saan siya nanggaling. Kahit iniiwasan siya ni Yoonjae, sinubukan ni Woo-sung na gumalaw ng normal bagamat may napapansin siyang kakaiba sa kilos nito. Patuloy na bumabagagab kay Yoonjae ang mga salita ni Ji-hoon. Kinabukasan dahil sa pananabik, minamasdan niya si Woo-sung mula sa malayo. Nang mahuli, sinabi ni Woo-sung na maaari siyang pagalitan kapag nagkamali siya halip na iwasan siya ng ganito. Ngulit ayaw pa ring ipahayag ni Yoonjae ang kanyang takot na muling ikinainis ni Woo-sung. Sa kabilang banda, sa opisina ni Yoonjae, hindi sinasadyang nahanap niya ang music book niya na kinuha ni Yoonjae ang mga araw na nagsagawa siya ng biyahe. Napansin din niya ang ilang sulat na wala sa kanyang libro na may petsang 1993. Dahil dito pinagpalit ni Yoonjae ang mga libro. Kinuha niya ang librong ginamit niya hanggang 1994 at binigay kay Yoonjae ang libro mula 1993. Samantala, si Sun-tae na gustong labanan ng kanyang demensya ay nagpa siyang pumili ng aklat kung paano ito haharapin. Ngulit nakalimutan pa niya kung saan huling inilagay ang aklat at hinanap ito sa kanyang bahay. Kahit lumipas ang mga araw, hindi pa rin niya makita ang aklat. Magtataka, nasa lib pala siya ng bag ni Malsuk. Ayaw sumuko, ipinagpatuloy ni Sun-tae ang pagbabasa ng aklat tungkol sa demensya.
Ngunit nang naghahanda siya para sa paaralan, hindi niya namamalayan na muli niyang inilagay ang aklat sa bag ni Malsok. Pauwi, nagkataong nakasalubong ni Wusong si Yunjae na naghahanap din ng masisilungan mula sa ulan. Agad inalok ni Yunjae si Wusong ng payong. Nang tanungin ni Wusong kung maaaring sabay silang umuwi, tinanggihan siya ni Yunjae at sinabing may hinihintay siyang tao. Pagdating sa bahay, nababahala si Wusong sa malakas na ulan at hindi inaasahang nakasalubong si Yunjae sa gitna ng daan. Doon, bigla niyang iniyakap si Wusong, hindi na mapigilan ang kanyang nararamdaman. Sa parehong oras, sinagot ni Jihon ang cellphone call ni Wusong mula sa kanyang ama na si Kwang-jae at sa putol-putol na salita, narinig niyang tinatawag ni Kwang-jae ang may-ari ng cellphone na si Yunjae. Matapos ang insidenteng iyon, tinanong ni Wusong kung may bumabagagab kay Wusong. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Yunjae na nawala ang problema nang makita ang mukha ni Wusong. Pakiramdam niya hindi na niya kayang pigilan pa ang sarili, kaya naman inamin niyang matagal na siyang may gusto kay Wusong. Habang pauwi, sinamantala ni Yunjae ang pagkakataon upang mas mapalapit kay Wusong. Ngunit nanatiling tahimik si Wusong at hindi pa tumutugon sa kanyang nararamdaman. Samantala, tuluyan nang nalaman ni Jihon ang buong katotohanan tungkol kay Yunjae mula sa kanyang ama. Doon, nais na sanang ihayag ni Kwang-jae na si Yunjae ang tunay na ama ni Jihon, ngunit pinigilan siya at iginiit na Kwang-jae lamang ang kanyang ama. Nilinaw ni Kwang-jae na hindi magkasintahan sina Bohee at Yunjae noong bumalik si Yunjae sa nakaraan, kaya hindi niya alam na may anak sila. Matapos malaman ang katotohanan ito, ayaw ni Jihon na ipaalam ni Kwang-jae kay Yunjae na alam niya na ang lahat. Samantala, sa kanyang silid, palihim na pinag-isipan ni Wusong ang dalawang taong umami ng kanilang nararamdaman para sa kanya. Nagplano rin siyang umalis sa lugar na iyon. Samantala, iniisip ni Kwang-jae na muling simula ng kanyang maliit na kumpanya. Natuklasan niya na hindi pa rin nilalagdaan ni Bohee ang kontrata sa kumpanya ni Yongjae, kaya't nagkaroon ng mga tanong kung mababayaran ba ang kanilang utang kahit na hindi pa pumipirma si Bohee sa kontrata. Kinabukasan, sa opisina ni Yongjae, nagkaroon na rin sa wakas ng pribadong pag-uusap sina MJ at Yunjae. Inamin ni Yunjae na siya ang songwriter na gumagamit ng pangalan ni MJ para sa mga kanta. Walong pag-aatubili, umamin si MJ na nahihiya siya at nakiusap kay Yunjae na turuan siya kung paano magsulat ng kanta dahil nais na niyang tumigil sa panlilinlang sa kanyang mga tagahana. Pumayag si Yunjae, samantala, muling na ipagagawa ni MJ kay Wusong ang kanyang trabaho na minsang nagtaksil sa kanya sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa dati niyang nobyo. Nang makita sila ni Yunjae na magkasama, napagtanto niyang ang kaibigan ni Wusong ang parehong taong binanggit ni Drill. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Yunjae si Ana na kumain kasama nila at patuloy siyang umasta ng may lambing kay Wusong sa harap ng mga kaibigan nito na nagmukhang nagseselos si Ana sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng pagkain, sinabi ni Yunjae kay Ana na hindi na sila dapat muling magkita. Sa wakas, nakaramdam ng ginhawa si Wusong matapos ang lahat ng paghihigati at tila lubos naman nasiyahan si Yunjae sa kinalabasan. Kinabukasan, binisita ni Jihon si Wusong sa trabaho at nangakong manonood sila ng sine. Habang nanonood ng pelikula, hindi niya maiwasang titigan si Wusong. Sa sinehan, narinig ni Jihon ang tunay na nararamdaman ni Wusong para kay Yunjae. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, tapat na inamin ni Yunjae na tila may nararamdaman din siya para kay Yunjae. Dahil sa sagot na ito, naisip ni Jihon na marahil ay naging iba ang kanilang relasyon kung hindi sila nagsimula bilang magkaibigan. Ipinahayag ni Jihon ang kanyang pagsisisi na nagsimula ang lahat sa kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, ibinahagi ni Kwang-jae na nakakuha na siya ng pamumunan. Dahil dito, pumayag si Yunjae na gumawa ng kanta para ilunsad ang debut ni Jihon. Sa pag-uusap na ito, tuluyan nang nalaman ni Kwang-jae na si Yunjae ang tumulong kay Yongjae na mabayaran ang kanyang mga utang. Sa recording studio, hiniling ni Yunjae kay Wusong na kantahin ang kantang kanyang isinulat na ipinaliwanag niyang babagay lamang sa boses ng isang babae. Inamin din niya na nilikha niya ang kanta na iniisip si Wusong at hinalikan niya ito. Samantala, natagpuan ni Jihon si Drill na nagtatrabaho at nalaman niyang tinanggal na ito ng kanyang ahensya.
Hindi nagtagal, inimbitahan ni Jihoon si Drill na mag-debut kasama niya sa ahensya ng kanyang ama at si Drill na nagtitiwala kay Jihoon ay pumayag at nangakong hindi na muling magsisinungaling. Gayunpaman, nasaksihan ng mga junior at senior ni Drill ang pag-uusap na ito at napagtanto nilang natapos na ni Drill ang kanyang serbisyong militar at nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang edad. Samantala, sinabutahe ni Yongjae ang pagsisikap ng kumpanya ni Kwangjae na makakuha ng pamumunan. Ninakaw din niya ang kanta ni Yoonjae na orihinal na inilaan para sa ahensya ni Kwangjae na balak niyang ibigay kay MJ. Sa kabilang banda, sa wakas, nakahanap si Woo-sung ng panibagong uupahang bahay sa tulong ng kanyang mga senior sa trabaho. Nang hindi ipinapaalam kay Jihoon ang kanyang planong paglipat, nag-organisa siya ng isang despedida para sa kanila. Matapos magsaya, sa wakas, sinabi ni Woo-sung kay Jihoon na lilipat na siya kinabukasan at nagpasalamat sa lahat ng tulong nito. Sa buong araw, hindi mahanap o makontak ni Woo-sung si Yoonjae. Pagbalik niya sa kanyang bagong apartment, nadatnan niyang bukas ang pinto at may ilang tao sa loob. Nang hindi nag-iisip, inakalan niyang magnanakaw sila at aksidente niyang nasaktan ng isang tao. Lumabas na si Yoonjae pala yon na pumunta upang tulungan si Woo-sung na maglinis ng kanyang bagong tirahan. Kalaunan, napansin niya na maraming larawan ni Yoonjae ay nakadikit sa iba't ibang bagay sa kanyang bahay. Kinabukasan, hinikayat ni Yoonjae si Jihoon na malapit ng mag-debut. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Jihoon na matagal na niyang nalaman na si Dabang ay si Yoonjae. Nilinaw din ni Jihoon na si Kwangjae ang kanyang tunay na ama at hiniling kay Yoonjae na wag nang makialam sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, narinig ni Woo-sung ang kanilang pag-uusap at pinahabol niya si Yoonjae para ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayaring nangyari sa kanya. Hindi man lubos na naniwala si Woo-sung, alam niyang may kalumaang paraan ng pag-iisip si Yoonjae. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Yoonjae na mali ang pagsisimula niyang relasyon kay Woo-sung. Napagtanto niyang Woo-sung ang babaeng mahal ng sarili niyang anak at alam niyang sa kalaunan ay babalik siya sa kanyang sariling panahon. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Sa kasamaang palad, ang katapatan niyang ito ang nagtulak kay Woo-sung na hilingin siya kanya na bumalik na sa kanyang sariing panahon. Sa wakas, ibinahagi ni Kwangjae na matagal nang alam ni Jihoon ang katotohanan. Si Yoonjae, na nagsisisi sa sakit na naidulot niya kay Jihoon, ay umaasang kung siya ay nagmula noong 1994 ay marahil ay naging iba ang lahat at mas naging masaya siya kung nakilala niya sina Bohee at Jihoon. Kinabukasan, opisyal na sinimulan ni Kwangjae ang kanyang sariling kumpanya. Napagpasyahan din niyang ilunsad sina Jihoon at Drill bilang isang duo, halip na isang buong grupo. Pumayag sila dito at sabay-sabay na nag-isip ng mga idea para sa pangalan ng kanilang grupo. Sa mga sumunod na araw, abalaman sa kani-kanilang trabaho sina Woo-sung at Yoonjae, lihim pa rin silang namimiss ang isa't isa. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin silang buhayin muli ang kanilang relasyon. Habang hinahanap ni Yoonjae ang kanyang schedule sa trabaho sa silid ni Kwangjae, hindi niya sinasadyang makita ang singsing na kasal ni Kwangjae. Samantala, dahil sa mga ginawa ni Yoonjae, nawalan ng pamumunan ang kumpanya ni Kwangjae matapos itong bigla ang kanselahin. Sa kabilang banda, patuloy na nagbabahagi ng mga kwento sina Woo-sung at Jihoon gaya ng dati. Bago sila maghiwalay, tuos-pusong tiniyak ni Jihoon kay Woo-sung na palagi niyang susuportahan ng kanyang kaibigan anuman ang piliin nitong gawin. Ayaw niyang pahirapan ni Woo-sung ang sarili niya, lalo na't may kaibigan siyang tulad niya. Nang makauwi si Jihoon, inimbitahan siya ni Yoonjae na pumunta sa isang lugar na may dalang maraming kagamitan. Habang nasa daan, napagtanto ni Jihoon na pang-camping pala ang mga iyon. Hindi niya maiwasang mainis sa padalos-dalos na ugali ni Yoonjae. Gayunpaman, pagdating nila sa campsite, ikinatuwa ni Jihoon ang matagumpay nilang pagtutulungan. Nag-away pa rin sila ng kaunti nang madala ni Yoonjae ang maling kagamitan. Sa isang payapang gabi, humingi ng paumanhin si Yoonjae kay Jihoon dahil sa hindi niya pagsasabi ng totoo. Sa kanilang pag-uusap, nabunyag na si Yoonjae ay nagmula sa taong 1993, panahong hindi pa siya nakikipagrelasyon sa ina ni Jihoon. Doon, nais maunawaan ni Jihoon kung bakit sila iniwan ng kanyang ama
At ang tanging nasabi lamang ni Yoonjae ay huningi ng tawad. Ang kabaitan ni Yoonjae sa pag-uusap na iyon ay nakatulong upang gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Jihoon. May mensahe rin si Yoonjae para kay Woo-sung, huwag laging tumuon sa hinaharap dahil ang kaligayahan ay matatagpuan sa kasalukuyang sandali. Nangako siyang hindi na muling guguluhin si Woo-sung. Kinabukasan, nalaman ni Yoonjae na nawalan ng investor si Kwang Jae at kahina-hinala para sa kanya ang biglaang pagkansela ng pamumuhunan. Dahil alam niyang malapit nang magtapos ang kontrata ni MJ, inalok ni Yoonjae na ipakilala siya kay Kwang Jae. Samantala, habang naglilinis ng silid ni Woo-sung, natagpuan ni Yoonjae ang isang alkansya na may kakaibang marka. Sa loob nito, nakita niya ang nakatagong susi ng isang bangko na naglalaman ng mga gamit mula pa noong 1994. Ginamit niya ang lihim na code na palaging ginagamit ni Bovie upang makipagkita sa kanya. At iyon pala ang kombinasyon upang mabuksan ang alkansya. Sa loob, natagpuan ni Yoonjae ang perang kanyang naipon sa anyo ng tseke. Nakakita rin siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang songbook at napabuntong hininga siya sa nakita niyang sulat. Nakipagkita si Yoonjae kay Yongjae at inalok sa kanya ang lahat ng pera kapalit ng pagpapalaya kay MJ para mamagitan ng hindi na pag-renew ng kanilang kontrata. Dahil natukso sa malaking halaga ng pera, agad pumayag si Yongjae. Nagkataong sabay nang nagtapos ang kontrata ni na MJ at Yongjae. Nang marinig ito ni Kwang Jae, labis siyang nagalit kay Yoonjae dahil ibinigay nito ang lahat ng kanyang pera. Kulaluan man ay napatunayang may layunin pala ang ginawa ni Yoonjae. Ang checking ibinigay niya kay Yongjae ay isang bangkong matagal nang nalugi. Noon lamang ito napagtanto ni Yongjae at si Kwang Jae naman ay nakipagkita sa kanyang mga investors at ipinakilala ang kanilang bagong artist na pumirma na ng kontrata. Kabilang dito si MJ na matagumpay na nakumbinsi si Kwang Jae na tanggapin ang pamumuhunan. Si Yongjae, nagalit kay Yoonjae, ay naharap sa problema at ang kantang kinuha niya ay naging bitag pala. Lumabas na inaasahan na ni Yoonjae na maaaring manakaw ang kanyang kanta, kaya gumawa siya ng isang espesyal na kantang pambata kay Yongjae na nagtataguyod ng pagiging mabuting tao at paggalang sa karapatan ng iba. Samantala, sa panaderiya, hindi sinasadyang makita ni Yoonjae ilang kuha mula sa CCTV na tampok si Kwang Jae. Nagpasisyang siyang ipakita ang video kay Bovie. Sa kuha, makikitang nagsasanay si Kwang Jae kung paanong mag-propose kay Bovie. Dahil sa makabagbag damdim na sandaling iyon, mahigpit na niyakap ni Bovie si Kwang Jae. Sa kabilang banda, si Yoonjae na nagbabalak ng umalis ay naglakas loob na makipagkita kay Woo-sung sa huling beses. Si Woo-sung, natatakot na pagsisihan ito, ay nagmadaling hanapin si Yoonjae. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nakita at inasa niyang nakalarga na si Yoonjae. Hindi niya alam na naroroon pa rin si Yoonjae at nagkakaligtaan lamang sila. Pagkatapos, dinala ni Yoonjae si Woo-sung sa kanyang apartment. Mulit halip na may mangyari pa, ginamit ni Woo-sung ang pagkakataon upang kumbinsihin si Yoonjae na mag-iwan ng espasyo sa kanya. Nauwi ito sa pagtatalo dahil sa magkaiba nilang gana sa pagkain. Tinanong ni Woo-sung kay Yoonjae kung saan siya balak pumunta at dahil wala namang siyang tiyak na pupuntahan, inalok siyang manatili sa kanyang Woo-sung. Samantala, nakatanggap si Jihoon ng bagong relo na galo si Yoonjae at taning pasasalamat lamang ang kanyang naipahayag. Sa medyo alanganing gabing iyon, patuloy na pabirong inaasang ni Yoonjae si Woo-sung. Gayunpaman, may inihanda si Woo-sung upang mapatahimik si Yoonjae. Sa kabilang banda, sa wakas ay natanggap na ni Jihoon at Drill ang kanilang bagong kanta. Gayunpaman, napansin ni Jihoon na halos kapareho ito ng kantang siya mismo ang sumulat. Lumabas na ginamit ni Yoonjae ang kanta ni Jihoon bilang inspirasyon sa paggawa ng bago. Mabilis na pagtanto ni Jihoon na si Yoonjae ang nasa likod ng lahat ng ito. Samantala, si Yongjae na nawalan kay MJ ay nagplanong ipaalam sa media na ang kanyang dating artist ay nagnanakaw ng kanta.
Alam ito ni Yoonjae kaya muli niyang binalaan si Youngjae na si Youngjae mismo ang tunay na kumuha ng kanyang kanta. Dahil dito, naghalala si Yoonjae na maaaring may kinalaman si Youngjae sa kanyang pagkawala noong 1994. Bagamat hindi ito matanggap ni Youngjae, pinigilan niya ang luha habang ikinukwento niya kung ano ang nangyari sa kanyang buhay pagkatapos mawala si Yoonjae. Pakiramdam ni Youngjae na hindi siya kailanmang iginalang ni Yoonjae at palaging ginagawa ang kanyang gusto. Si Yoonjae na hindi madaling magpahayag ng damdamin ay humingi na lamang ng paumanhin. Doon, inamin ni Youngjae na nasa lawa siya ng araw na mawala si Yoonjae at binanggit niyang sa loob ng sasakyan may kausap si Yoonjae na hindi niya makita ang mukha. Ang palatandaang ito ay lalo pang nagpausya sa kay Yoonjae tungkol sa kanyang pagkawala. Gumawa rin siya ng website kung saan patuloy pa rin siyang inaalala ng kanyang mga tagahanga. Hanggang sa nakilala pa niya ang isa sa kanyang mga tagahanga na naging doktor na. Sa hindi malamang rason, hiniling ni Yoonjae na makipagkita sa tagahangang iyon bilang kapwa tagahanga. Sa pagkakataong iyon, labis na nagsigulat ang mga tagahanga nang mapansin nilang pagkakahawig ng kanilang idolo at ng isang lalaking nagngangalang Dabang. Nagbunso dito ng pagkamausyasa ni Yoonjae tungkol sa isang partikular na sakit. Nalaman niya na noong 90s ay wala pang lunas ito, ngunit pagdating ng 2000s ay may natuklasan ng lunas. Lumabas na ang nakasulat sa pahina ng nota ng kanta ay nagsasalamin ng kalungkutan ni Yoonjae noong 1994 nang siya ay dumaranas ng isang sakit na walang lunas. Sa kanyang artikulo, ipinahayag niya ang kanyang hangaring maglaho at maalala bilang isang bituin upang maunawaan ng mga tao ang kanyang sakit at palagi siyang kaawaan. Sa panahong iyon, nakakita rin siya ng balita tungkol sa kasalukuyang koala storm na kahinahilahik ng nangyari noong 1993. Samantala, si Suntae na lumabas ng bahay ay nakatulog sa isang hintayan ng bus. Dahil sa paulit-bulit na pag-atake ng kanyang sakit, nagpagalagala siya ng walang direksyon at nailagay dito ang kanyang cellphone. Si Yoonjae, na maaaring bumalik na sa kanyang mundo, ay pinilit na magpakita ng kasiyahan sa harap ni Woo-sung, kahit na labis-sigalang sa kanyang loob ang kanyang pag-aalala. Kinabukasan, hinanap ni Kwang-jae si Suntae na hindi pa umuuwi mula sa nakaraang gabi. Lalong nalungkot si Suntae at patuloy na iniisip kung saan siya. Sa kabilang banda, napagpasisyan ni MJ na bitawan na lahat ng kanyang mga pasanin. Inamin niya sa media na hindi siya kailanmang sumulat ng kanta at pinili niyang magpahinga muna. Samantala, kinailangan ni Kwang-jae na focus sa paghahanap ng karagdagang pamumuhunan. Muling nakipagkita si Yoonjae kay Woo-sung at nasiyahan sila sa kanilang pagsasama, pansamantalang nakakalimutan ang lahat ng problema. Pagsabit ng gabi, aksidenteng nai-report ni Kwang-jae si Suntae sa pulisya bilang isang nawawalang tao. Sa prosesong ito, natagpuan ni Kwang-jae ang liham na ibinigay ni Yoonjae kay Suntae noong 1994. Samantala, si Suntae na matagal nang galit kay Yoonjae ay hindi kailanmang binuksan ang liham. Lumabas na ang liham ay naglalaman ng paghihingi ng tawad ni Yoonjae sa mga pagkalugi sa pananalapi ng kanyang kumpanya at shares na ngayon ay nagkakahalaga ng 1.3 billion won. Sa wakas, sa istasyon ng pulisya, tinanong ni Suntae tungkol sa nilalaman ng liham. Sa bahay ni Woo-sung, dumalaw sina Jihoon at Drill, dahilan upang magtago si Yoonjae. Sa panahong ito, naghalala si Drill na napagkamala ni Woo-sung na kunuha ang kanyang mga damit. Ipinagigitan ni Drill na tingnan ang aparato na sa tingin niyang nagtatago si Yoonjae. Ngunit sinabi ni Woo-sung na sira ang pinto at iminungkahi kay Jihoon na ito muna ang gumawa. Nang tuluyang mabuksan ang pinto, natagpuan sa loob ang mga damit ni Drill. Pagkatapos, iniyaya ni Jihoon si Drill na umuwi na kasama siya at ipinaliwanag na kakarating lamang nila. Nakita ni Jihoon ang isang taong nagtatago sa aparato na inaakala niyang si Yoonjae. Tila napagpasisyahan na ni Jihoon na isuko si Woo-sung at piliin ang taong kanyang mahal. Sa parehong oras, dumating si Kwang-jae sa istasyon ng pulisya at patuloy na pinagalitan si Suntae na ikinabahala siya.
Kahit hindi sila magkadugo, May ugnayan sila na higit pa sa salitang pamilya. Habang sila'y naglalakad, pilit pinipigilan ni Kwon Jae ang kanyang luha. Samantalang si Suntae ay mas inaalala ang kanyang apo at hiniling kay Kwon Jae na alagaan ito. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Wusong, palihim na umalis si Yoon Jae. Nakita siyang naghihintay ng bagyo habang tinitignan ang kanilang mga litrato. Nang tuluyan ang dumating ang bagyo, bumalik si Yoon Jae sa sarili niyang mundo. Nagising si Yoon Jae sa ospital at naalala ang nangyari. Nasugatan siya dahil sa pagkahulog sa hagdan. Sinabi ng doktor na matagal siyang nawalan ng malay at madalas niyang banggitin ang pangalan ni Wusong habang natutulog. Humingi ang doktor at nurse kay Yoon Jae ng autograph dahilan upang mapagtanto niyang nakabalik siya sa nakaraan. Noong una, inakala niyang panaginip lamang ang lahat, ngulit nakita niya ang sticker na ibinigay sa kanya ni Wusong. Pagkatapos, binati siya ng isang doktor at sinabi nitong wala siyang appointment ngayon dahil kahapon pa iyon. Nagulat si Yoon Jae nang malaman niyang taong 1994 na pala at naalala niyang ang petsang iyon ang araw ng kanyang pagkawala. Agad na tinawagan ni Yoon Jae si Kwon Jae na may sama pa rin ng loob sa kanya. Gayunpaman, dumalaw pa rin si Kwon Jae kay Yoon Jae. Hindi nila alam na palihim na sinusundan ni Yoon Jae si Kwon Jae. Sa kanilang pagkikita, naglaan si Yoon Jae ng oras upang asarin si Kwon Jae tungkol sa makaluma nitong hitsura. Humingi rin siya ng tulong upang hanapin ang isang taong nagngangalang Yoo Yoon Jae at sinabing may impostor na nagpapanggap na siya. Nang matuklasan ito, nalaman nilang nasa ibang lungsod ang impostor. Pagdating sa libingan ng kanyang mga magulang, nakatanggap si Yoon Jae ng isang palatandaang bigla na lamang pumasok sa kanyang isip. Naalala rin niya ang kalapit na lawa. Noong 1994 sa lawa, nakita niya ang sarili na ikinakalat ang abo ng kanyang mga magulang. Ang Yoon Jae noong 1994 ay maputla at may sakit na para bang malapit na niyang sundan ang kanyang mga magulang. Pagsapit ng gabi, ang patuloy na paglala ng kanyang kalagayan ay nagdulot sa kanya ng takot at galit. Sa sandaling iyon, nagtagpo sa wakas ang Yoon Jae mula 1993 at sa hinaharap sa Yoon Jae ng 1994. Ang Yoon Jae ng 1994 na labis na nagulat ay sinubukang pakalmahin ang sarili sa tulong ng Yoon Jae ng 1993. Ipinaliwanag niya ang lahat ng kakaibang pangyayari at inihayag na mawawala siya sa lugar na iyon. Mahirap itong paniwalaan ng Yoon Jae ng 1994 lalo na't ibang-iba ang itsura niya. Ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Hindi nila alam na minamasdan sila ni Yoon Jae mula sa malayo, ngunit hindi niya makilala ang mga bersyon ng Yoon Jae mula 1993 at sa hinaharap. Sa kanilang pag-uusap, ikinuwento ni Yoon Jae sa Yoon Jae ng 1994 ang magiging buhay ng kanilang mga kaibigan sa hinaharap, kabilang na ang kanyang magiging anak. Habang papalapit ang isang malakas na bagyo may kidlat, nabanggit ng Yoon Jae ng 1994 na magkakaroon ng kambal na bagyo ayon sa naririnig niya sa radyo. Iminungkahi naman ng Yoon Jae ng 1993 na bumalik sila sa bubong ng studio. Nang makita silang umalis, sinamantala ni Yoon Jae ang pagkakataon at ninakaw ang music book ni Yoon Jae mula sa bubong. Pinayuhan ng Yoon Jae ng 1993 ang Yoon Jae ng 1994 na gamitin ang pagkakataong ito upang maglakbay sa hinaharap at makahanap ng lunas sa kanyang sakit. Gayunpaman, pinili ng Yoon Jae ng 1994 na manatili sa 1994, ayaw niyang takasan ang kanyang kapalarang kamatayan at nag-alala siya na kung pupunta sa hinaharap, maaaring wala na doon ang kanyang anak. Kaya naniwala siyang kailangan niyang manatili sa 1994 alang-alang kay Jihon. Sa sandaling iyon, iniwan si Yoon Jae para sa kanyang anak at sinabi kay Yoon Jae ng 1993 na bumalik na sa kanyang mundo. Pagkatapos, naglakbay siya sa panahon nang hindi niya alam kung pupunta siya sa 1993 o sa hinaharap. Sa kasalukuyan, nakamit ni na Jihon at Drill ang tagumpay matapos silang mapasikat sa social media. Malapit na silang mag-TV debut bilang isang grupo na tinawag na JB, isang pangalang minsang imungkahi ni Suntae.
Doon, nakita ni Jihon si Harry na matagumpay na ring nag-debut at nagpalakas loob sila sa isa't isa. Sa panahong iyon, lalong sumisikat ang grupong JB at nakakatanggap ng maraming alok para lumabas sa telebisyon. Samantalang, nagtratrabaho si Wusong na empleyado sa kumpanya ni Kwon Jae at abala naman si MG sa paggawa ng sarili niyang kanta. Doon, nagtanong si MG tungkol kay Yoonjae, gulit sinabi ni Wusong na wala pa ring balita. Sa kabila ng paglipas ng panahon, tumanggi si Wusong na mawalan ng pag-asa at patuloy na naghintay kay Henjae. Araw-araw, mag-isa niyang ginugugol ang oras na mimiss ang kanyang nobyangan. Samantalang, dahan-dahang binitawan ni Jihon ang kanyang romantikong damdamin kay Wusong. Sa ibang banda, gumaganda ang relasyon ni Yoonjae at Kwon Jae. Sa kabila ng kanilang dating pagtatalunan, tuluyan nang nagpakasal sina Kwon Jae at Bohee. Sa pagtingin sa isang larawan, naalala ni Kwon Jae ang dati niyang pagtatangkang mag-propose kay Bohee sa pamamagitan ng pagtago ng singsing sa ice cream. Ngunit, aksidente niyang nalunok ang singsing at kahit sinabi ng mga doktor na aabutin ito ng 2 o 3 araw bago lumabas. Dahil wala ng ibang paraan, nag-propose si Kwon Jae gamit ang isang X-ray photo at ang 20 taong paghanga niya kay Bohee ay nagbunga ng tanggapin niya ito at maging asawa niya. Sa parehong panahon, may nakita si Wusong na isang taong kamukha ni Yoonjae. Hinabol niya ito ngunit nawalan ng bakas. Habang lumilipas ang oras, umiyak siya sa takot na baka nakalimutan na siya kay Wusong. Kinabukasan, nawakas nakita ni Wusong ang taong matagal niyang pinakahihintay. Ang pagbalik ni Yoonjae ay nagbigay daan para mawala ang kanilang pananabik. Doon, tinanong ni Yoonjae kung ano ang nangyari sa Yoonjae ng 1994 at tila nanatili ang kanyang kapalaran na nagsiguro sa presensya ni Jihon sa hinaharap na ito. Nawakas nakapagkita si Kwon Jae kay Yoonjae at agad humingi ng tulong sa kanya sa pagsusulat ng mga kanta at pagtuturo sa mga artista. Si Suntay na patuloy na lumalaban sa sakit ay naglaan ng oras kasama ang kanyang apo. Sa panahong ito, nakiusap si Kwon Jae kay Yoonjae na wag na siyang umalis muli at inimbitahan siyang tumanda ng magkasama. Naglaunan, nakipagkita si Yoonjae kay Jihon at nakatanggap ng suporta para mabuhay sa mundong ito kasama si Wusong. Pagkatapos, ibinahagi ni Yoonjae ang kanyang mga eksperyensya sa kanyang ama at kay Jihon at ibinigay sa kanya ang isang mahalagang bagay. Ito ang naging simula ng magaan at maging magkaibigang relasyon sa pagitan ng kasalukuyang Yoonjae at ni Jihon. Pag-uwi ni Yoonjae, sinalubong siya ng nag-aalalang Wusong na takot na baka mawala siya muli. Para mawala ang kanyang pangangamba, naging kapitbahay ni Wusong si Yoonjae kinabukasan. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon sila muli. Nabanggit na lilipat sina Drill at Jihon sa kanilang practice studio at pansamantalang maiiwang bakante ang kanilang lugar na puno ng alaala. Gayunpaman, hindi nito pinayagan na mangyari ito. Lumipat din si Yoonjae doon at ginawang studio ang lugar. Dahil sa biglaang paglipat na ito, nagalit si Wusong. Alam ni Yoonjae na natatakot si Wusong na muli siyang umalis, kaya tiniyak niya sa kanya na hindi na siya pupunta kahit saan. Sa huli, nagpasya ng Yoonjae ng 1993 na manatili sa hinaharap at hindi na muling iiwan ang mga taong mamahal niya sa kasalukuyan. Dito nagtatapos ang serye. Ang aral ng seryeng ito ay kung naisin mong magkaroon ng kakaibang proposal, kainin mo na lang ang singsing na ibibigay mo sa paborito mong babae at mag-propose gamit ang isang X-ray photo. Tiyak na magiging hindi malilimutan iyon. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!